Hi! Magandang araw po mga kaibigan. Alam nyo, natatawa ako dito kay Senator Robin Padilla. Kung natatandaan nyo po, nung mga nakaraan na kung saan inakudita si dating Senate President Vicente Soto na para bang pinalalabas ni Robin nung mga nakaraan na wala daw siyang alam sa nangyaring kudita. Nagkagulatan at tila bang ngayon ang lumalabas, your word is your words. Di po ba bakit? Salita niya, kinukontra niya, at salita niya rin ang magpapatunay. Dito po, sa sinasabi ni Robin Padilla, nung mga nakaraan na wala siyang alam doon sa pangyayari, tabigla sila sa paglutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa para mapatalsik si dating Senate President Soto, alam naman pala ni Robin Padilla. Alam niya pala na nagpupulong na sila dyan sa isang magarbong subdivision sa lungsod ng Metro Manila. Tapos, kinabukasan, ilulutang pala si Senator Ronald Bato para pangdagdag pwersa. Tapos, nung nagkaroon na ng gulo, eksena na kunwari pangaharas kay Bato. At biglang i-eksena rin si Robin. At nung mga past day, biglang nagkaroon ng barilan kuno at bandang huli, naitakas na at sumakay sa sasakyan ni Senator Robin Padilla. After nun, pilim-pili siya sa mga bawat litanya niya. Pero nung na-interview siya ng isang station ng TV News, sarili niya ng bibig ang gumisa at nagpapatunay na alam nila at planado ang lahat na nangyari sa Senado. Nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong na ito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Ay, papalitan na natin ang liderato. Okay. Yung taka ko, sabi ko, paano tayo? Ilalabindalawa lang tayo. Oo nga naman. Oh. Sabi niya, may dadating. Oho. Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, wag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam na si Senator Bato ang dadating dyan. Oho. Isang malaking sampal sa katalinuhan ng mamamayang Pilipino ang mga naging pahayag ni Senator Robin Padilla sa kanyang kamakailan panayam sa Net25, sa kanyang pagtatangkang maghugas kamay, lalong lumitaw ang kawalan ng konsensensya sa kanyang mga salita. Ang kanyang pahayag ay isang malinaw na halimbawa ng your words against your words. Isang direktang pagkontra sa sarili niyang mga naunang salaysay. Sa isang dako, pinilalabas ni Senator Robin na wala siyang kaalam-alam sa naganap na balasahan sa liderato ng Senado at sa biglaang pagdating ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngunit sa kabilang dako, siya rin mismo ang nagbunyag na nagkaroon ng isang sekretong pulong sa isang marangyang bahay sa Forbes Park na pinatawag ni Senator Alan Peter Cayetano ilang araw bago ang formal na pagpapalit sa pwesto sa pulong na iyon, kung saan dumalo ang 12 senador. Tahasan pinag-usapan na may sapat na silang numero upang mapatalsik ang dating Senate President na si Vicente Soto III. Binanggit pa na may darating na karagdagang pwersa upang mabuo ang bagong mayorya na malinaw na tumutukoy kay Senator Bato upang silyahan ang pagpupo ni Cayetano. Dahil sa seryeng ito ng mga kasinungalingan, hindi na rin malayong isipin ng publiko na maging ang kontrobersyal na shooting incident sa Senado ay bahagi lamang ng isang dula o stage event. Tila ginawa ito upang magsilbing diversionary tactic
para maitakas si Senator Bato at hindi ibunton ang isyo at isisi ang anomalya sa National Bureau of Investigation, NBI. Papaano masasabing walang kinalaman o walang alam kung detalyado mong nilalarawan ang buong blueprint ng kudita sa Senado? Planado ang lahat mula sa paglutang ni Senator Bato hanggang sa pagtataksil kay Soto. Kitang-kita ang orchestrated na kilos ng kanilang propaksyon. Ngunit nagkakamali si Senator Robin at ang kanyang mga kasamahan kung iniisip nilang madali nilang mapapaikot ang taong bayan. Hindi magsisinungaling ang mga kuha ng CCTV ng mga maliliit na detalye na lumabas bilang ebidensya, gaya ng kawalan ng takot ng mga senador na nakuna pang mag-live ng sabay-sabay sa gitna ng di umano'y tensyon, ay patunay na hindi bobo ang mga Pilipino. Malinaw ang mensahe ng kaganapang ito. Hindi ang kapakanan ng Pilipinas ang inyong pinaglilingkuran, kundi ang interes at proteksyon ng pamilyang Duterte. Panahon na upang itigil ang suruswelang ito. Ang nararapat na hakbang ay isuko na si Sent Bato sa batas upang hindi na madamay ang institusyon ng Senado at harapin ang mga pananagutan kasama ang kanilang itinuturing Tatay Digong sa ilalim ng hustisya.